Magandang araw ulit sa inyo mga kabibis, mga kaboybi at mga ka-airsoft. So, meron na naman tayong bagong pistol na nahalukay doon sa bandang taas, no? As usual, andito pa rin tayo sa Imus branch dito sa Boybi Extreme Tactical. So, para po sa mga bago sa aking YouTube channel, baka pwede pong ipakipindot yung subscribe button nyo dyan, ay yung icon nyo dyan, tapos notification bell. Comment kayo kung meron kayong gustong ipapicture na unit para po updated kayo sa mga bagong videos natin. So as usual, nandito tayo sa Imus branch. Wala tayong kasama kundi, alam nyo na kung sino, si Ate Love! Lagi natin kasama yan dito sa Imus branch. So mamaya papakita natin sa inyo yung bagong unit na nahalukay natin doon sa likod para ma-vlog ngayon. So bago ang lahat ng yan, eto muna ang ating pambansang intro. So yan mga katropa, mga kabibis, mga kaboybi at mga ka-airsoft. So wag na nating patagalin to. Ipapakita ko na sa inyo yung bagong unit na ating nahalukay doon sa likuran. At isa na naman po siyang pistol na medyo hindi masyadong sumisikat dahil siguro sa kakaunti lang yung mga nilalabas na unit. Hindi katulad ng mga Glock na WE, High Kappa, 1911, tapos natatabunan po siya noong mga bagong unit na nilalabas like Taran, yung mga kay John Wick. So, ito pong unit na to, medyo matagal ko nang nakita, no? Pero, napaka-pogi po niya. Tarihan nyo! Kung mapapansin nyo, isa po ito sa mga gwapong-gwapong mga pistol na inilabas siguro mga 2 years ago o mga 1.5 year ago na hindi masyadong napagtuunan ng pansin. Kaya tayo ngayon ang magbibigay sa kanya ng special mention dito sa ating YouTube channel at pa-subscribe na po mga tropa para naman po updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas natin, no? So dumadami na ang ating views pero wala pa rin parang may problema ka. Tayo mga subscribers, wala pa yata tayong 100. Kaya kung pwede sana makakahingi ng konting suporta nyo. Nakakahiya kasi. Para sa mga tropa dyan na mahilig manood ng mga ganitong klaseng videos. So, eto na po. Wag na natin patagalin. Mga katropa, eto na. Yan. Eto po yung gawa ng EMG na Salient Arms International. Mapapansin nyo po, tingnan nyo naman kung gaano kapogi yan. Wow. Diba? Kagwapo. So, ito pong Salient Arms International na to, gawa po siya ng EMG. Kung matatandaan nyo po, nag-vlog ako last time nung Taran Tactical na Sun Viper. Iisa po ang may gawa nito at saka po yung Sun Viper. So, ito po yung Glock 34 na G-Force ng EMG Salient Arms International. Tingnan nyo naman kung gaano kapogi yan, mga Parang may naamoy ako hindi maganda. kabibis. Diba? Kapogi. So kung mapapansin nyo mga kabibis, panalong-panalo yung grip nito, no? So ang gaspang niya. So may mga gold trims po tayo dyan, mga gold trims dito, gold trims dito. Tapos yung outer barrel niya mga kabibis gold na. So hindi na natin kailangang ipa-upgrade to dahil poging-pogi na. So out of the box, ang kasama po niya as usual, etong unit. Tapos po meron po siyang kasamang magazine, syempre. So ito po may nakasulat na SAI na ibig sabihin Salient Arms Industry. So ang maganda po dito mga kabibis, kamukha po ng ibang mga pistol ito po. Itong loading nozzle niya ano na to mga kabibis, mga katropa.
tawag nito yung anti-freeze na, no, etong loading nozzle niya. So yan po yung isa sa magandang features nitong EMG na Salient Arms, kasi yung loading nozzle niya is anti-freeze na. And syempre hindi magpapahuli si ating gas route. So si gas route natin po, ayan mga kabibis, makikita nyo kulay pula. Hindi po siya upgraded, out of the box po ito. So paglabas po niyan, pagtanggal nyo sa box, ang gas route po niya ano na rin po, may anti-freeze na po siya. So yung loading capacity po natin is 17 rounds dito sa ating magazine. Yan po yung capacity nung laman ng bibis natin. Pero syempre yung iba hindi naman yan sinasagad. Kasi pag sinagad, ang pagmamahal ay masakit. Kaya mga kabibis, Parinig kita sa sabihin, pagka sinagad nyo, masyadong mareretract yung ating spring na magkukos, na possible na magkos nung pag-loosen, paghina nung spring kapag lalo lagi siyang may lamang bibi. So kaya po ina-advise namin na kapag ang magazine hindi nyo gagamitin, alisan nyo po ng laman na bala yan, na bibis. Ibig kong sabihin, para po hindi po naka-retract yung spring niya ng gusto at hindi siya hihina. As well as doon po naman sa gas, mas maganda po na may laman, lagay kayo mga 2 to 3 seconds na gas para yung karga niya, para po yung o-ring niya hindi lumiliit. Kasi po pagka wala po laman na gas yung ating magazine, yung o-ring niya po nag-shrink, bumabalik sa dating pwesto, na nagkukos ng kapag nilagyan natin ulit ng gas, minsan hindi na po siya bumubuka. Yun po ang nagiging nangyari, nagkakaroon po na singaw yung magazine natin. So mas maganda po talaga na may lamang gas ang ating magazine, tapos walang lamang bibis kapag hindi nyo gagamitin. So yung iba kasi dyan gusto sa gabi ready to fire, pag kami nakitang mga kung anong gusto nilang perwisyo sa bahay, daga o kung ano man na merong makikita, gusto nila ready yung kanilang mga pistol for action. So nangyayari, may naman laging bibis, saksak lang, pagkasa putok agad. So yun po yung kadalasang nagiging cause nung hindi siya nag-i-slide lock dahil humihina na po yung spring. Isa po yun sa cause ng hindi nag-i-slide lock, yung mahina na yung spring natin kasi hindi na niya tinutulak tong ating BB follower dito na sumasalo doon sa slide release niya. So yun yung tumutulak doon sa slide release niya para umangat. So pagka mahina na yung spring, hindi na niya tutulak pataas. So hindi na siya mag-i-slide lock. So isa yan sa mga cause. Ngayon, kapag humina na, di syempre matik po yan, yung ating slide lock hindi na magkakaganito. Hindi nyo na malalaman kung may bala pa or wala na, unless na parang napapansin yung wala na lumalabas sa bibis natin. So yan mga kabibis, ilalagay lang natin to. Paano ang paglagay? Pasok lang natin doon. Syempre yung gas dito nilalagay para magkaroon ng hangin. As usual siguro alam nyo na yan. Tapos slide release. So ready to fire na po tayo. So next time mga kabibis, magde-demo na rin po tayo ng mga FPS nung ating mga pistol na fini-feature dito sa ating vlog, no. So katagalan po niya, Ikaw na nakaperwisyo, ikaw pagalit ha! mga ilang video siguro maglalagay na rin tayo ng basic maintenance, repair, tapos kung ano po yung pinakamagandang PMS sa mga pistol nyo, para pagka-purchase nyo hindi na po kayo pagawa ng pagawa or pa-maintain ng pa-maintain. Alam naman po natin medyo mabigat din yung pagpapa-maintain, no. So at least kahit pa paano may alam na kayo sa basic na troubleshoot nung inyong barel. So eto mga kabibis, ang presyo. Ate Lab, magkano nga ba presyo nitong Salient Arms natin? Ugong! Parinig kita sa mukha! Ako tanong ng tanong, nandito pala yung presyo, no. Talian nyo! So yan, di ba? Ako nagtanong, nasa harap ko pala yung presyo. Las manambuha nga mo, ha? So ang presyo nitong Salient Arms para sa mga nagtatanong EMG is 11,500 mga kabibis. So 11,500 po ang presyo nitong Salient Arms natin. Metal po yung slide niya, tapos polymer po itong baba, parang plastic. So pag binili nyo po ito, may kasama na po tayong isang libreng gas at saka isang bibis. So, yan po yung mga kasama dun sa 11.5, no? Inclusion niya po yung gas and BB. So, pagka-purchase nyo po nito, wala kayong ibang gagawin kung hindi
iputok na lang na iputok at paglaruan na lang siya. So bibigay ko na po sa inyo yung full video nung ating Salient Arms para makilatis nyo to ng maayos. Nakakalimutan ko palang i-mention kanina, bukod doon sa mga anti-freeze na parts nitong ating Salient Arms na AMG, no? Ito po pala naka front sight na fiber optic na, no? So hindi nyo na kailangang magpalagay ng fiber optic sa likod. Although yung likod, yung rear sight niya hindi pa. Yan, bukod dun sa fiber optic at yung mga anti-freeze natin na mga parts, maganda po dito, meron na po siyang rails din sa ilalim na pwede tayo maglagay ng attachment like laser or kaya gusto nyong maglagay ng flashlight, tactical lights. Pwede po natin yan dito ilagay sa ilalim.